Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Hindi lahat ng kwento tungkol sa mga lumang tulay ay tungkol sa galing ng mga engineers. Sa Binangonan Rizal, may isang alamat tungkol sa isang tulay na hindi itinayo ng tao, kundi ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Ito ang kwento ng Puente del Diablo. Chismis lang ba ito o totoo? Halika, alamin natin ang alamat ng Puente del Diablo, ang tulay sa Binangonan Rizal. Ang Binangonan ay isang bayan sa probinsya ng Rizal na nasa gilid ng Laguna de Bay. Kilala ang lugar na ito sa pangingisda at mga lumang pamahiing. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, may bahagi ng baybayin ng Laguna de Bay na may malalaking tipak ng bato. Nakaayos ang mga batong ito na parang natural na tulay, kaya't nagtataka ang mga unang nanirahan kung paano ito nabuo. Ayon sa mga matatanda, hindi raw likas na natural ang tulay na yon. Sinasabi na tuwing hating gabi, biglang sumasayaw ang mga anino sa paligid ng lawa. May mga hugis na parang tao, pero may mga habang sungay at buntot. Dala-dala nila ang naglalakihang bato, pinagsasama-sama, at sa loob lamang ng isang gabi, nabuo raw ang tulay. Ayon pa sa isang alamat, noong unang panahon, may isang napakadandang dalaga sa Binangonan na nililigawan ng maraming binata. Para makaiwas, binigyan niya ang isa sa mga binata ng imposibleng hamon, magtayo ng tulay sa lawa bago sumikat ang araw. Nilapitan ng Diablo ang binata. Sa sobrang pag-ibig ng binata ay pumayag siya sa alok ng Diablo na tutulungan siya kapalit ng kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon ay mabilis na naglatag ng malalaking batong Diablo. Pero sa huling sandali, may nagdasal o may tandang na napatilaok ng maaga, kaya nag-alala ang Diablo at iniwan ng tulay na hindi tapos. Kaya raw hanggang ngayon, bakas pa ang mga bato doon, paalaala ng kasunduan ng muntik ng tuluyang maisakatuparan. Simula raw nang maitayo ang Puente del Diablo, nagsimula na rin ang mga kakaibang pangyayari. Maraming mangingisda ang naglayag doon na hindi na muling nakabalik. Kapag tahimik ang gabi, maririnig mo raw ang mga ungol at iyak na parang galing sa ilalim ng tubig. Mga kaluluwang biktima raw ng sumpa ng tulay. Dumating ang isang malakas na lindol. Sa isang iglap, bumagsak ang mga bato ng tulay. Parang pinulbos ng isang hindi nakikitang lakas. Sabi ng ilan, katarungan yun. Sinira ng kalikasan ng tulay na gawa raw ng mga Diablo. Pero kung pupunta ka sa Binangonan Rizal ngayon, makikita mo pa rin ang mga malalaking bato na parang pinagsama-sama. Ang ilan, sinasabing naririnig pa rin ang mga sigaw kung madilim at maulan ng gabi. At kung minsan daw, may kakaibang malamig na simoy o amoy asupre sa hangin. Paalaala raw na minsan may tulay doon na hindi gawa ng Diyos. Pero kung tutusin, hindi pala natatangi ang alamat ng Puente del Diablo sa Binangonan. Alam mo ba, sa Spain, Italy, France, may kanya-kanya rin silang mga Puente del Diablo, mga tulay na may halos kaparehong kwento. Sabi ng mga alamat doon, mga Diablo rin daw ang nagtayo ng mga tulay na yon, kapalit ng kaluluwa ng unang tatawid.
At dahil sa sinakop tayo ng Espanya, nakarating din sa atin ang mga ganitong kwento. Hindi na nakapagtataka kasi ang puwente ay Spanish word para sa tulay at ang diablo ay demonyo. Kaya tuwing may kakaibang tulay o kakaibang bato na parang arko, nagkakaroon agad ng kwentong demonyo. Ang dami palang lugar sa mundo na may ganitong kwento. Kaya kung iisipin mo, baka hindi lang ito tungkol sa iisang lugar, kundi kwento ito na ginawa ng mga tao noon para ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Sa katunayan, maliban sa Spain, Italy at France, may iba pang mga bansa na nagtataglay ng kanya-kanyang tinatawag na Puente del Diablo. Bawat isa ay may natatanging alamat at kasaysayang bumabalot dito. Kwento-kwento lang ba ito para takutin ng mga batang pasaway? O baka naman isang babala mula sa mga ninuno natin na huwag basta-basta lumapit sa mga lugar na hindi natin lubos na nauunawaan? Ang verdict, chismis, dahil malinaw na isa itong alamat, isang pamahiin na ipinamana ng mga matatanda para takutin o bigyang babala ang mga tao noon. Pero kahit alamat lamang, ito ay nakapangingilabot pa rin isipin. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.